Now let's go to Kauri. Hi, Kauri. Yes, this is for you, and this question is from our online viewers. You play the role of Secretary Kim 2.0. Based on the original Korean version, you see Kim Chu's character as your big sister and mentor. So how was it working with Kim? And ano yung mga na-pick up mo sa kanya while shooting the show? Hi po everyone! I am Kaori Oinuma. Gandang hapon po sa inyong lahat. Ano nga po ulit yung question? Yung mga na-pick up mo kay Ate Kim. Kasi nga 'di ba yung iyong character ay Kim 2.0 or Secretary Kim 2.0. So in real life, bilang mentor, big sister mo rin, ano yung mga nakuha mo or na-pick up mo from Kim Chu? May one time na tinanong ko sa Ate Kim Chu. At first kasi shy type talaga ako, so medyo intimidating ako, medyo na-intimidate ako sa kanila parehas. Pero habang tumatagal, nakukuha ko yung energy ni Ate Kim. Kasi we all know Ate Kim is super energetic. Parang hindi namin kaya na wala siya sa set. Parang may bago pagka wala siya. And then tinanong ko siya once, parang yung context lang is parang, paano mo masusurvive yung industry na to, yung ganyan. And then parang she told me na parang, pakikisama talaga. Yeah. And yeah, pakikisalamuha sa mga tao. Yeah. Oh, ang ganda naman. So it's not really just about the work na acting lang. Yes. It's really yung relationship mo with everyone around you. Yes, thank you po. Thank you, Kauri. Thank you. Okay, now this one is for Jillian Vicencio. Ayun na, yung nagbabagsak ng mic dyan. Jillian, this is from Jeffrey Olila Garcia of Jeff Oligar TV. Ang tanong niya, it's been 2 years since your last regular series. Ano naman yung side na maipapakita mo sa What's Wrong with Secretary Kim na iba sa mga naging roles mo before? Ano po yung mapapakita kong iba sa mga Dito. naging roles ko before? Yes, ano yung mapapakita mo ngayon dito sa Dito. What's Wrong compared sa mga naging roles mo before? Okay. Unang-una po, hello po sa inyong lahat! Annyeong haseyo! Maraming salamat po sa pagpunta sa namin, MediaCon. Ayan, magandang hapon. So, tayo na lang po ako kasi baka hindi nyo po ako makita. Ang liit ko. Hindi, joke lang. Siguro po ang iba po dito sa role ko ngayon is usually po kasi yung mga roles ko na nagawa ay mga boyish, ayan, medyo magaslaw, gumalaw, ganun. Pero dito po, girl naman ako, oo. Siguro po nakikita niyo naman sa kasuotan ko ngayon. Yes. Girl. Malayong-malayo kay Tox. Oo, ibang-iba po kay Tox itong role ko na ginagampanan ngayon. So, parang ngayon po yung pinakaiba. Sana po makita niyo yung pagkakaiba na yun, oh. Siguro naman direct Pax, direct siya, di ba? Ayun po, siguro yun po yung pinaka masasabi ko for now. Alright, aabangan namin ang iyong Yes! transformation. So Thank what's you wrong so with Secretary much. Kim? Thank you so much, Jillian. Our next question is for JC Alcantara. JC? Pagtapos na po there you sila go. magkwentuhan ni Fee. Hello po. Hi, JC! This is from our online viewers. Ang tanong nila, how different is your role compared to the previous roles you've portrayed in the past? How was it working with Kaori this time? And how did you work on your chemistry? Lahat ng character ko, mga pang BL, and then, pero nakapartner ko na si Kaori. And one thing I like about my character is, isa lang yung damit ko, so hindi ako nagpapalit ng damit. So habang nakaupo ako, nagbibihis sila. And then, working with Kaori, you know, sobrang minanifest namin to before. Kasi nag-Korean kami dalawa. Nag-video lang kami. And then, it happens. Thank you, View and Dreamscape sa pagtupad ng pangarap namin na yun. Wait lang, JC, nagko-Korean kayo? As in, Nag-Korean kami. Parang language? nag-vlog lang kami. Sample. Sample. Sige nga! Sample. Paano Korean? Ano sa... Jason? Nagko-Korean kami. Nung parang nagtitaping kami sa Sagada, parang Tara G yung time na yon. And then sabi ko, sana someday
yung mga tao napansin nila magka-Korean kayo na Project. na projects. Oo. And then now it happens. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Dreamscape. Yes. Galing. Ikaw na lang, JC. Pasample naman ng Korean. On skim mo. Parang hirap naman na dito. Usap lang. O, usap daw kayo. Sabi ni Miss Garlic. Konti lang. Sample lang, sample. Kim Won-shik, maybe you can coach them a little bit. Literal na Korean language yung sinasabi namin. As Ay, in, ano yung lang? Tono lang. Tono! Yeah. Tono lang. Ako minsan gina-Japanese ko na siya. Pero Korean yung tono, yung accent, gano'n. Oh. Yeah. Sample na, sample. Ay, isang anyo nga sa'yo na lang. Or, sige, go. Oh, no, up, huh? Kyoptan eh. Oh, Ayoko na. Palakpakan po Thank you natin po. sila. Yan ang epekto talaga ng K-drama sa atin, no? Thank you so much, Kaori and JC. Okay, this one is for Direk Chad. Direk Chad, salamat nagstay ka dito. May isa ka pa pala talagang question. This is from our online viewers, Direk. What is your approach in directing the Pinoy version of What's Wrong with Secretary Kim? How will the series stay true to the original Korean version but at the same time, may sariling atake rin that will showcase the Filipino culture? Ayan, good afternoon. Damay pa ako dito, Joe. Rutan, tama ka dito. Joke lang. Siguro I'll start off kung ano yung how I stay true to the essence of the K-drama. Well, ako, naging fan ako ng original K-drama. So, it's really tricky to remake or make your own adaptation. Na parang, syempre, we don't want to veer too much away from the original. Kasi ako yun, very particular ako doon na parang when I watch adaptations, parang, ay, nasan yung ganitong eksena, ganyan. So, there are scenes that we stayed true to the series. But syempre, we had to tweak some scenes. Yun nga, depende, like I said kanina, is yung, so that we can incorporate the cultural differences. In approaching directing it, well, directing the show, it's been very collaborative. Yeah, from view to producers, from the actors, super collaborative siya. And siguro as my vision personally, I try to veer away from the K-drama feels. Well, I'm a fan of K-dramas, pero syempre, this is a Philippine adaptation. So, I try to veer away from the overly polished and clean feel. Mas I wanted to go for the organic and real na yung kumbaga humanized kilig dito. And proud naman ako masabi na kikiligin talaga kayo sa Kim Pao. Dito pa nga lang kinikilig na kami direct. Yes. Yes. What more dun sa talagang pinaghandaan nyo sa What's Wrong with Secretary Kim. So thank you so much, Direk Chad. This next question is for Brian C. and Fee Palmos. Now, this is from our online viewers. They ask, yung characters nyo ay part ng team office o yung sinabi nga natin kanina, Barca Desk. So very crucial yung group dynamic ninyo to bring out more fun and kilig nina Vice Chairman and Secretary Kim. How did you work on your relationship sa set para mag-reflect sa scenes yung bond ninyo? Hello po, magandang hapon. Brian C. po, hi. You wanna take it? Okay. We are your hosts. Chat. Oo nga. So, ako mabilis lang. I guess, a part of it is really with the experience of working with everyone here. Everyone is so generous on set. I get, sa short time that I've been doing this, masasabi ko this is probably one of the best sets that I've been on ever. Wow! From everyone, top down, sobrang napatali ang trabaho. So in terms of, walang effort, kumbaga, ang pagkagawa ng dynamic sa aming lahat, sa pagitan naming lahat. Madali siya, masaya. Ayun yung sa akin, yun yung naging experience ko. Kaya sobrang grateful ako sa kanilang lahat na
uy, ang saya na to, let's go. Yan. So, hindi pinilit, naging natural ang inyong bond. Yes, Fee. Okay, pero bago yun kasi parang walang masyadong nangyayari. Mag-react muna tayo. What's up, Kim Pao Nation? Ayan, kasi po parang... Ay, kabahan ka na kasi gusto ka niya palitan talaga. Tatayo na nga ako eh. Ali, friends tayo. Don't worry. I love you, Your Fee. job is safe with me. Charot. Hindi, in terms of... Safe with me. in terms of dynamics sa office, yun nga, parang sabi ni Bri, it's really effortless. And I think it's also because of the fact na sobrang open nung working environment with Direk Chad and Direk Paco. At saka I think, parang para sa akin kasi nagsisimula siya talaga sa mga leads. So, pag wala si Kim at saka si Pao sa set, meron kaming, bakit parang hindi tama yung energy? Because hinahanap talaga namin yung energy niya. And I think yun yung para sa akin importante because we're trying to bring out the Filipino flavor of it. I mean, Koreans in a way are very reserved, 'di ba? Pero Filipinos are ganun talaga tayo sa office man, with our friends, and our office mates becomes our family as well. You know, parang extension of the family yung office mates and your co-workers, and I think that's what happened here. And hindi pa ako tapos. Mahaba-haba pa to. Hindi, and I think yun nga yung Filipino flavor, gusto ko lang i-share na I think it's very apparent with my being casted here because in the original Korean series, in the K-drama series, wala namang bakla dun eh. But here, I think as part of the LGBTQIA+ community and as an advocate, I'm really happy na naglagay sila ng queer character in the series. And I'm so privileged to be the torchbearer. Wow! Doon. Because I think yun yung part na very Filipino dahil ano naman po bang opisina sa Pilipinas na walang boss na bakla? Hindi po yun totoo. So, dun pa lang pag pinanood nyo na yung What's Wrong with Secretary Kim, that's in the Philippines kasi may baklang boss. So, yun, that's for me. Thank you guys and thank you very much. Wow. Gusto niyo ba siya kumanta po? Magaling po yan kumanta ng The Prayer. Ay, Isa may lang. Uy, si Kim Chu yung nagsabi. Fee. Oo, sila ni Angge. Ay, sila raw ni Ate Angge. Sample. 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 Uy, Sample. nakakahiya. Ngayon na, Okay, torchbearer. Ask. Wow, napilitan pa ako nito. Palakpakan natin sila, guys! Let's go! Woo! Saya po sa set namin ganito po. Magkakantahan. Oo. Pati si Yan, Angeline po. ganyan. Tapos wala po kaming choice kasi sila yung boss namin. Okay. Sandali, nag-iisip akong kanta. Okay, Masdan mo ang aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit na. Gusto mo bang? Thank you so much po. Another trademark Filipino element sa culture natin, no? Talagang dapat may mga nagsasample. Lahat ng mga nasa office ay marunong kumanta. Yes. Ay, may request daw, Ate Angge, si Miss Garlic. Actually, Kaya lang ba? si Angeline din po. Opo. Hindi pa po namin siya naririnig kumanta. Oo nga. Ano kayang tunog ng boses ni Miss Angeline Quinto? Yung version mo ng Mr. Right, yung nahiya na ako sa Mr. Right ko. Ay, talaga? Nung May kinanta version? niya. Sobrang Ay. galing. Mr. Right? Itago sa baul yung Mr. Right ko. Ayan na! Ang ganda po ng version niya. Hindi, para marinig nila dito sa harapan. Yes. Ito na lang po yung kakantahin ko para sa mga broken-hearted!
At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Yes! Thank you. Salamat po. Wow! And next po nakakanta, Jake Cuenca. Jake, sample daw, sabi. Magda-download na sila ng View app. Jake, ibagsak mo na yan. Di ba, madlang people, gusto nyo ng Jake Cuenca? Bigyan ng mic! Isang wherever you will go naman dyan. Hindi, wag na si Sir Jake, si Sir Franco na lang. Sasaluhin daw ni Sir Franco. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true. My love will always be with you. Yes! Thank you! I think si Kai Oh, si Pepe naman! Grabe, impromptu yun! Pepe! Ay, mga theater actors. Silots! Oo nga, may sa wakas Hindi. the musical dyan, oh. Shameless plug lang, malapit na rin po yung parokya ni Edgar Musical. Eto kasi gusto ni Pao ang parokya. Feeling ko isa to sa mga kanta ni BMC para kay Secretary Kim. In theme. Ah? In theme. In real life. Ay! De, pero sa totoo lang ito hindi naman to secret. Kinikilig talaga kami sa kanila. Kay Paolo at kay Kim. Oo. Kasi kung lolokoy nila kami, sabihin nila matagal na sila magkasintahan, maniniwala kami. Actually, para sila mag-asawa sa set. Yung pagiging comfortable nila sa, parang lang kanta na ako. Okay. Ito to. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y magkasama, iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Put your hands together. Naiinis akong isipin na ginaganyan kanya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Pero siya alam niya. Thank you. Uy, grabe, hindi kami prepared doon. Thank you so much, Pepe Herrera. Of course, Mr. Roll. Franco Laurel. Miss So, Angeline meron Quito. ng kaming representative. Medyo yung representative ng Liwanag family parang kulang eh. Oo nga, Liwanag family naman Parang dyan. Tay, hindi naman pwede magpatalo tayo, di ba Sa Tay? Kai Cortez naman. Let's go, Miss Kai. Tay, hindi tayo magpapatalo sa mga... Oh, lahat pumayag. No pressure, pero lahat pumayag. Ay! Ayun na po, sa likod ninyo, Sir Romney. Sabi ko nga, wag mo nang iabot. Dramatic actor ho ako, hindi po ako singer. Anong kakantahin ko? Ha? Anak, take over. Ha? Take over. Palakpakan po para sa mga fans si Kuya Romney! Hindi ako kumakanta nga. Ano? Wala, ang tagal. Ano? Mr. Dreamboy daw Darling, po. magkaibigan naman tayo. Bakit naman gano'n? Hindi talaga. Kasi, paartihin nyo na lang po ako.
Ayan, manood po kayong lahat. Sabay-sabay tayo mag-download ng View. Magkano lang? 349 49 pesos. para sa premium. Yes. Pero syempre, mapapanood ang What's Wrong with Secretary Kim ng free. Basta i-download ang View. Yes.